Ito na yung mga pinatanim ko, tapos yung mga dinedevelop ko na mini farm. O yan. Yan, ating mga Mother de Agua hanggang doon. Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel, Farm New One. Kumusta kayo lahat mga ka-farmers? So, naway nasa mabuti po kayong kalagayan at syempre God bless po sa ating lahat. So, for today's video is mag-update po tayo sa ating mga tinanim na mga Mother de Agua. So, itong mga Mother de Agua na to is in-order ko siya sa online. Then, pinaship ko siya dito sa probinsya habang nandun ako sa Manila. Then, inatanim ko po sa aking nanay dito sa aking mini farm, no? So, update tayo kung ano na ba yung kalagayan nila, guys. So, nandito ako ngayon sa aking mini farm. So, ayan po, ito yung ating breeder house. Ayan. Nandito tayo ngayon sa aking mini farm, farmers. So, mag-update tayo ngayon sa ating mga Mother de Agua. So, natutuwa lang ako kasi nabuhay sila. Hindi man lahat nabuhay, pero may mga nabuhay talaga. So, ang ganda. May mga dahon na sila, mga ka-farmers. So, by the way, kung bago lang kayo sa aking channel or napadaan lang kayo, sana please subscribe po sa aking YouTube channel na to, Facebook page na to. At syempre, like, share, comment na rin. At saka pareak na rin naman ng video ko, guys, sa aking Facebook at sa aking YouTube channel. So, tara, update na tayo, guys. Let's go! Guys, ito yung ating mini farm, no? So, ito yung ating mga Mother de Agua, mga ka-farmers. So, may mga dahon na sila, oh. Oh, yes! Nandito yan sa harapan ng ating mini farm, mga ka-farmers. Ito, may dahon na rin to. Mayroon lang mga naiwan sa paglaki, pero yung ibang mga malalaki na farmers. So, yan. Diba mga ka-farmers? So, meron tayong dito ang mga yero. Kakabili ko lang yan kanina sa scrapan, no? Sa scrapan. So, itong mga yero na yan, so ibaba ko dyan dito sa ating mga itik tsaka pato. Ibaba ko dyan dito palibot para makagala na sila. So, binili ko yan kanina sa mga scrapan. So, Mother de Agua. Ang dami ng daon. Yes! Woohoo! So, nakakatuwa, guys. Ito lang ako. Natutuwa lang ako kasi bali nagbakasyon lang ako dito sa probinsya. So, ito na yung mga pinatanim ko. Tapos yung mga dinedevelop ko na mini farm. O, yan. Natin mga Mother de Agua hanggang doon. Tingnan natin mga farmers ating mga Mother de Agua. Yan, ako na yung nagtusok niyan ng mga kahoy. Ito, nakalimutan kong tusukan to. Ayan. Tapos meron pa tayo doon kasi malawak ang area dito mga farmers. Ayan. Diba ang lalakan nila kasi mabilis siya tumubo kapag laging basa yung So guys, hindi tayo kasi may music, may tugtog, makaka-copyright tayo. Pero meron tayo doon mga may mga Mother de Agua tayo doon na nakatanim. Malalaki na rin. Balik tayo kasi meron yung music doon, mga farmers, makaka-copyright tayo. Yan. Ito na yung sa paligid nating breeder house. Yan. Malinis dito ka-farmers kasi laging nililinisan ni tatay dito, ginagaros cutter. Yan yung ating mga Mother de Agua. Lalaki ang mga yan, farmers. Ito yung mga bamboo naman na ginamit sa ating paggawa ng ating mga breeder house, mga pabahay ng ating French chicken. Yan. Dito pa lang ang lawak na ka-farmers. Yan. Diba? So yan, dito pa lang yan sa sa likuran ng bahay namin. Ayun, bahay namin. At yung babuhayan natin ka-farmers. Meron tayong panginahin dyan, dalawa. Inahin. Yan. Siyempre, pag lumaki na yung ating livestock business, doon tayo ka-farmers.
Doon tayo mag-ano. Puntahan natin doon ka-farmers. So titingnan natin doon, mas malawak talaga doon ka-farmers. Tara, tingnan natin doon. Dito maganda mag-ano. Dito ang daming bamboo dito ka-farmers. Oh. Yan lang kami kumuha pag mayroon kaming ano, ginagawang ano, bahay sa ating mga hayop. Malawak dito ka-farmers. So dito pa lang, oh. Ang ganda, mag free range dito ng mga free range chicken at saka mga itik. Mga itik tsaka baboy. So ka-farmers, aming bamboo. Ang daming lansones. Oh. Saka hindi mainit dito ka-farmers, maraming puno ng nyog, saging, lansones. Ang sarap talaga dito mag livestock farming. Parang lawak. Yan. So hanggang doon pa doon. Yung ano, hindi nakikita doon. So amin din 'yan. Hanggang doon. So hindi lang tayo pupunta doon, pero sobrang lawak pa 'yun doon hanggang doon. Yan. Ang lawak nito ka-farmers. Dito tayo mag-livestock farming. Pag may itlog na yung ating mga itik, tsaka mga manok, pag mag-incubate tayo, tas dumami na sila, dito tayo lilipat. Kasi mas mataas dito yung lupa para yung agos ng tubig hindi dito maabot pag uulan. Yan. Lawak dito. So nandun yung bahay namin. Dito yung nyugan namin ka-farmers, ang lawak. Dito tayo kasi meron akong itik. Nakabili ako ng mga itik na aking paitlogin tsaka incubate ko yung mga itlog farmers. Ayan, so nakita nyo man yung lawak ng free range dito, yung ranging area. Pwede natin paglagyan ng mga mag-free range tayo ng mga baboy, itik, mga manok, tsaka meron na rin tayong pato. Ipapakita ko sa inyo mga farmers, balik tayo dun sa mini farm. Papulitan natin yung available na livestock natin. So tara, tapusin nyo itong video na to ka-farmers. Ayan, oh, lawak, oh, diba? Sobrang lawak, sarap mag free range dito. Tapos dun ako maglalagay tayo ng bahay kubo dun para tambayan, para pag babantay ng ating mga livestock. Balik tayo dito sa bahay. Ang lawak, no? So nandito na tayo sa mini farm. Ayan, nandito tayo guys sa ating mini farm. So ito ipapakita ko sa inyo. Nakabili na ako ng itik. Ayan. Ito yung itik natin. Malalaki na to, pero nabili ko lang siya ng 100 kasi dinidispose na siya ng may-ari nito kasi wala na silang paglagyan. So, wala silang area. Wala silang lupa. Ito brother pen para sana ito sa mga free range or heritage, para sa mga sisiyo. So ngayon hindi ako nagkakaubusan dito ng mga Rhode Island Red dito sa amin, sa lugar namin. So hindi ako naka-order kaagad. Ang available dito na order ko is yung mga itik, kasi nandun lang sa barangay namin. Sobrang daming alaga ng itik doon kasi puro palayan. So yan muna yung binili ko, pero bibili tayo ng mga Rhode Island Red, mga heritage. Nandyan lang naman yan. So available, walang problema pag bumili tayo ng mga Rhode Island, mga sisiw. At syempre ito naman yung ating mga pato ka-farmers. Yung pato, marami na yan dati. Kaso yung ibang mga sisiw namatay kasi nahapakan daw ng nanay tsaka tatay nila.
Baka sabi mo magparami tayo ulit para makabili tayo ng marami. Mga ka-farmers, yung update sa ating mga Mother de Agua. So, di ba? Nakita nyo naman na may mga daon na talaga sila. So, mabubuhay na talaga sila. Hindi lang dito sa paligid ng ng ating mini farm. Meron din tayo dun sa harapan, sa gilid ng kalsada. Sa harapan ng bahay natin, sa may tindahan. Meron din tinanim doon ng mga Mother de Agua. So, nabuhay na rin. So, ayos. Meron tayo mga alternative na pakain para sa ating mga livestock. So yung mga alternative na pagkain para sa ating livestock is nandito lang din sa mini farm tsaka sa area ni tatay sa sakahan. Pwede kasi pakain niya yung sa saha ng saging. Marami tayong saging dyan. Pag mayroong mag-harvest kami ng saging, so ipunin yung mga saha. Si shredder siya, bibili ako ng shredder machine. Then meron tayong mga kangkong, mga farmers pala nandito mga kangkong natin. So, hindi ko na ipakita kanina sa video, may mga tinatanim tayong kangkong, so marami na yung mga kangkong tayo dito. At saka doon, dinaanan natin, nagpunta tayo na sa may nyugan ni tatay, may mga kangkong doon. So nagpatanim tayo para panghanda para pag sakaling dumami na sila, so meron tayong alternative na pagkain para hindi pure feeds, para makatipid tayo sa pagkain. So yun lang mga ka-farmers yung video sa araw na to. So maraming salamat sa patuloy na mga sumusuporta mga ka-farmers. Sana subscribe nyo lang at saka mag-react kayo. Like, share, comment, saka subscribe mga ka-farmers. Thank you very much. Happy farming!